Kaya nga kanina, itinutulak ko ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil yung maigpitong regulasyon sa mga e-wallet platform. Makaraang lumabaso na ipinasok nga sa cryptocurrency sa pamamagitan ng e-wallets ang ibinayad na ransom money para sa negosyanteng si Anson Ke. Ayon sa PNP Chief, yung ibinayad na ransom money na ipinasok sa mga cryptocurrency, lumabas na ito pala'y nagagamit para pondohan yung po mga troll farm na nagpapakalat naman ng fake news. Biruin nyo, ang bahagi ng ransom para kay Anson Ke dumaano ito doon sa tinatawag na White Horse Club at Nine Dynasty na kapwa mga cryptocurrency company. Kaya naman pinaliwanag ng PNP Chief na sabi nga itong mga e-wallet na ito, itong mga platform na ito, kailangan mabusisi. Pakinggan natin yung naging paliwanag ng PNP Chief. To see. Pagka pinasok po dun sa junket at pinasok po dun sa e-wallet at cryptocurrency, dun po nawawala yung pera because hindi po nila alam. Pagka once you open your wallet, yung mga e-wallet, hindi nakagaya ng banko yan na kailangan mo makilala yung tao. Wala na po yung know your client. Wala pong ganyan. Anybody can open e-wallets and money can be transferred to you. Once napasok po yung pera sa virtual, dun po nagkakaroon tayo ng problema. Why? Because nobody knows who owns that e-wallet. Yan yung tinig ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil.